Let me tell you why I refuse to go to the Philippines for Christmas. It's not because I don't love my family or the Napanood ko yung portion ng video ni ma'am and I can't help but agree siya kanya and react. No? Masyadong overwhelming at saka masyadong financially stressing ang Christmas minsan na supposedly in my opinion lang, hindi. As much as we want to share, I think the best that you can give is your time or just a message saying hello, saying Merry Christmas, time spent with your family, o kahit gaano kaliit yung time na yan, basta na-spend mo kahit konti sa kanila, okay na yun. Dito kasi, pag nagbigay ka sa mga inaanak mo, for example, meron kang 30 inaanak. Wala nang batang masisiyahan sa 20. Alam mo kung bakit? Because they are conditioned ng kanilang mga magulang na manghingi ng mas malaki o mag-ask ng more. Tinitignan ang value ng bigay. Hindi tinitignan yung the thought that counts. Masyadong tinitignan na masyadong entitled yung lahat na parang special ako so yung ninang ko dapat ang ibigay sa akin ganito. Dapat 20 pesos hindi na tayo kontento. Kasi mayaman naman yung ninang ko. Or may trabaho naman yung ninang ko. No, hindi. That is the wrong mindset. Dapat pag ikaw inaanak ka, masaya ka nang makita yung ninang mo o ninong mo. And ako, that in a way that prevented me from seeing my inaanaks. Marami-rami na rin akong inaanak. Hanggang sa wala nang kumukuha sa aking magninong kasi siguro wala naman akong pera. Walang kwentang ninong to. Ganun ang dating lagi. Walang kwentang ninong to kasi wala kang aasahang regalo. So may dalawang uri ng mga magulang. Isang magulang na gustong pakinabangan yung nakuhang mga pamasko ng kanyang anak o isang magulang na talagang gusto niya mamahalin yung nakuha ng anak niya. Pati yung pagnininong at ninang nakalimutan na natin yung tunay na essence na ang ninong at ninang ay nandiyan para gabayan yung inaanak nila. A ninong and a ninang is someone who your parents trust na gabayan ka. Not necessarily buhayin ka o bigyan ka ng luho. Kung ano man yung bigay sa iyo ng mga ninong at ninang mo, from 20 pesos to house and lot, whatever that is, dapat pasalamatan mo. Kaya ako halos ayoko na ring manguha ng ninong at ninang kung ako magkakaanak kasi ayoko na ring magbigay ng pressure sa kanila kasi bagamat ako yung tipo ng taong hindi na-pressure. Kaya lang somehow they will feel pressured na uy, magbigay kami sa anak mo or something. Tapos pagka pinressure mo, makapal ang mukha mo. Pag hindi ka nagsabi, hinayaan mo lang nagmamalaki ka or hindi mo sila binibigyan ng importansya or dinidistansya mo yung sarili mo sa kanila. So I think ganun na ngayon ang mindset rather than hindi na kita inistorbo ninong-ninang. Sasabihin nila, dapat inistorbo mo ako. Hindi ka naman istorbo. Pero because of the mindset of the society today, they rather not say. Kasi baka hindi ka rin naman makapunta or hindi ka rin naman makapagbigay. Wala ka namang ibibigay. Wala kang pangbigay. Wala kang budget for that. And they will not be happy with 20 pesos. So, I think it's very important na sa society natin na mabalik na ang mga ninong at ninang ay kung kukuha ka ng ninong at ninang, not because gusto mong pagkakitaan yung anak mo, dapat ini-instill mo sa anak mo na itong taong to kinuha kong ninong mo o ninang mo because I think their guidance is important din. Makakatulong silang i-guide ka. Pagmamalasakitan kanila.
Yun yung term magpagmamalasakitan ka nila, hindi ka naman nila papabayaan dyan na mamatay o magutom. Di ba? They are there for a reason. Or at least man lang, si Ninong at Ninang magsabi ka lang dyan pag may problema ka. You may share. If you need a different opinion from your parents, maybe. Kasi ang magulang usually, ganun lang ng ganun yan eh. Siyempre may gusto silang i-instill eh. They forget to listen. So baka naman pakinggan ka ng ninong mo and tingnan mo kung ano sasabihin niya. So sana ganun na ang mindset natin. Kasi alam nyo, pagka pera lagi ang hinanap mo sa tao, pera rin ang hahanapin sa'yo. So kung hindi ka nakokontento sa oras na binibigay ng tao o sa value na other than money, yun din ang value na hahanapin sa'yo. Diba? You're going to be judged based on how you judge others. Kung ano yung ina-expect mo sa ibang tao, yun din ang i-expect sa'yo. O, nag-expect ka ng pera, ikaw, hindi ka nagbibigay, inaanak ka rin ng anak ko, diba? So, nagkakaroon lang ng entangled pressure because we somehow equate love and yung relationships natin, we equate it sa pera. Mas malaki nakuha niya, mas mahal siya. And maybe it's true. Mas malaki yung nakuha niya, maaaring mas mahal siya, pero who cares? It's okay. We should not compare ourselves with others. So, I think yun lang. God bless.